Ayan, hello, good evening. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good morning na rin po at magandang tanghali po sa inyong lahat kung saan man tayo sulok ng mundo, kung saan man tayo lupalop ng daigdig. Ayan, huwag na tayo magpaligoy-ligoy mga kababayan. Ito na nga. Nako, ito si Mima Alicia, mga kababayan. May binulgar, may binunyag po siya tungkol kay Maharlika, mga kababayan. Na ito, di umanong si Maharlika, mga kababayan, ay may ginurgor. Di ba lingwahe ni Maharlika yan? Ginurgor or niligwak ang kanyang sariling asawa. Ito nga si Mima Alicia, mga kababayan, may nag-email daw sa kanya, may nagpadala daw sa kanya ng sulat at lahat ng mga dokumento, pati autopsy nung pagkamatay ng asawa ni Maharlika na itim, foreigner po ito, mga kababayan, ay pinadala kay Mima Alicia. Hindi natin alam kung sino dahil ang pagkakasabi nitong batang si Mima Alicia ay anonymous person po. Ibig sabihin, hindi po nagpakilala. Ayan. At sinabi nga, napamura nga itong batang si Mima Alicia. Parang, parang kung wala kang tinatagong mga baho, ikaw parang ang galing-galing mo, pero pala ikaw ay may madilim na nakaraan, may madilim na nakalipas sa buhay mo. Dahil bago pala, itong daw si Maharlika ay nurse. Dito, nagtrabaho sa ibang bansa ng caregiver, tapos nakilala nga daw niya itong kanyang asawa na may sakit na mas matanda daw to kaysa sa kanya. Nung inalagaan daw niya ito, mga kababayan, nagkaroon daw siya ng anak na lalaki diyan sa asawa niya na matanda na. Kaso may karamdaman na, kumbaga may sakit na at inalagaan nga ni Maharlika. Tapos, hindi natin malaman kung anong dahilan niya. Nakita daw sa autopsy, mga kababayan, na kinukurot daw niya. Hindi rin natin alam kung paano niya pinatay, nilason ba niya? O tinakpan ba na ng unan yung mukha, yung matanda, para hindi na makahinga? Ganun po, mga kababayan. Panoorin natin itong si Mima Alicia. Tingnan natin o paunoorin natin ang kanyang mga salaysay dahil siya ang nagbunyag nitong bagong revelasyon tungkol kay Maharlika. Kasi may nakalagay doon 2007 at 2010. Babasahin ko na lang sa inyo mamaya or papakita ko kung this is the time, kailangan natin i-reveal natin. Noong taong 2007 or 2010, si Maharlika lumipad ng ibang bansa. Nagtrabaho siya bilang caregiver, domestic helper. Wala namang masama, guys, yung mag-domestic helper ka, kahit ikaw ay graduate ng nursing, tapos pagdating mo doon, taga-alaga ka ng matanda. There's nothing wrong with that. Kasi marangal yung trabaho na yun. Ang problema dito, guys, gustong maging US citizen itong si Maharlika. So ngayon, yung inaalagaan niyang 57 years old na matanda, nanligaw sa kanya. Nanligaw kay Maharlika. And then eventually, nagpakasal sila. So that's why meron siyang tawag dito, US citizen. Yan. Hindi ko alam kung ano yun kasi di pa naman ako nakapunta ng ibang bansa. According lang po sa unanimous messenger na nag-message sa akin. So yung mga picture na sinend sa akin, pinrint out ko. Nandito nga, guys. Hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Nandito, pinrint out ko. Nandito, mahaba, makapal ito. Pag inisa-isa natin to, hindi ko pa hindi ko pa nakita lahat ng picture na to. Pero yung autopsy lang po, bago tayo pumunta sa autopsy, ito yung nangyari. Yung asawa niya, nagkaroon sila, hindi daw talaga, kasi according to sa unanimous lovers na nag-send sa atin, nagkaroon ng anak itong si Maharlika. Kasi nung lumipad siya, doon sa nung bansa bilang domestic helper, bata-bata pa naman itong si Maharlika. So, nadjuntis ang lola niyo. So, nung nadjuntis ang lola niyo, and tapos niya na makuha yung mission niya kaya gusto din atang humanap ng matigas na hotdog at hindi na malamutay na hotdog itong si Maharlika. Alam niyo kung ano ginawa niya sa kanyang asawa? Nilason niya. Ayun, nakalagay dito sa autopsy. Nilason niya ang kanyang asawa. At ito yung malala dito, guys, kasi siya yung nag-aalaga sa kanyang asawa, di ba? Inaalagaan niya itong kanyang asawa. Ito yung mas nakakaiyak dito, yung masaklap dito.
dali lang mga kababayan. Ito si Mima Alisa, ang tapang po niya, no? Siguro ako, umabot ako sa age kong ganyan, hindi ako ganun katapang ng batang ito. Biro niya, nasabi niya ganyan. Nilason pala ni Maharlika yung kanyang asawang 57 years old. Ako po. Hindi man lang nabigyan ng hustisya itong pagkategi ng kanyang asawa. Alam niyo kung bakit hindi nabigyan ng hustisya, guys? Kasi actually nireklamo itong si Maharlika ng tawag dito, ng pamilya ng lalaki. Pero dahil nga meron during that time, kasi di ba, 57, itong matanda, namatay, mga 60, 61, 62, basta ganun. After 4 years nga po, guys, compute nyo na lang, nategi nga itong asawa at lumabas sa autopsy na nilason. So, sino pa ba yung maglalason nun? Si Maharlika, kasi siya lang naman yung nag-aalaga dun At saka, nurse. May pinag-aaralan itong si Maharlika. Diyos, diba, inamanas ka, nagigigil ako sa'yo, hindi gawain ng Pilipino yung ganun. Kalma lang. Diba? Tapos yung pangalawa niyang asawa ngayon, ewan ko kung sila pa, kasi according lang din dito sa unanimous na to, pinipirahan niya. Kasi sandamakmak pala yung nakapatong na kaso sa kanya ngayon. Wow. Pinipirahan niya yung pangalawa niyang asawa. Paano niya lulusutan? So going back dito sa kanyang first na asawa, kinasuhan siya. Diba mahigpit sa Amerika mga kababayan? Ng lalaki, ng Black American. Ang problema nga lang dito, hindi itinuloy yung kaso kasi meron silang anak. Tika lang, di ba sa Amerika mga kababayan ay masyadong mahigpit? Kung may autopsy, so dapat may korte na yan. Wala bang nagreklamo mga kamag-anak? Or walang nag-report tungkol sa kasong yan? Di dapat nakakulong na yan si Maharlika. Naku, habang buhay na kulong pagka ganun napatunayan na siya ang may gawa or siya ang naglason sa sarili niyang asawa. Sinang anak na lalaki. So yung kulay ng lalaki kayo manggi. Hindi naman totally black, hindi din totally white. Parang putis Pilipino. Putis Pilipino nga kasi black and white. Ano pa bang labas nun? Hindi moreno. Diba? So itong kanilang anak na lalaki, hindi pa din nasasagot yung mga tanong na tinatanong ng anak ng lalaki sa kanya. Kawawa kung nasaan naman yung tatay. Kawawa naman yung bata. At hindi ko din alam kung nasa poder pa ni Maharlika or nag-asawa na. Kasi hanggang doon na naman yung kwento sa akin ng unanimous lovers natin. Sa totoo lang guys, wala akong balak halukayin itong buhay ni Maharlika. Pero nandito sa papel na to, ipapakita ko sa inyo soon. Siguro this is not the right time para i-reveal ko muna yung autopsy ng kanyang asawa. Kasi nakalagay din doon kung ano yung pangalan ng kanyang first na asawa, kung kailan namatay, anong hospital, ano yung gamot na ginamit para itigi itong kanyang asawa. Pero guys, yung pinaka-overall concept lang natin dito, yung pinaka-main objective lang natin dito sa sinasabi natin ngayon is putang ina ka, bakit mo ginawa yun? Tapos ngayon, nagmamalingis ka. Huwag kang magmumura, Ning. Sorry. Pinapanood kita itong batang ito. Huwag kang magmumura. Huwag kang bumaba sa level ni Maharlika. Hayaan na natin si Maharlika magmura dito sa social media na ito. Pabayaan na natin, ibigay na natin sa kanya yung koronang yon. Pero nakakapagtaka din. At isa rin sa mga tanong mo at tanong ko, bakit mo ginawa yon? Anong nangyari? Dahil ba sa pera? Marami bang mayaman ba yung asawa mo? Or malaki ba ang insurance no na makukuha mo? So kawawa naman yung anak mo na tinanggalan mo ng ama para lang sa pera. Ako. Parang sa sobrang linis mo, hayop pa, ikaw pala itong meron sa damakmak na baho na itinatago. Hindi ka ba nahiya nun? Ha? Hindi ka nahiya nun? Actually, well, kung gusto niya akong kasuhan, dahil kung sa paningin niya, paninirang po, yan, haharapin ko. Haharapin ko, guys. Hindi ko aatrasan yan, haharapin ko. Itong kaso, kung kakasuhan niya man ako, hindi ko yan aatrasan. Kahit saan korte kami magkita, papalag ako. Kasi yan yun. Ayun na nga, naghamon na itong batang Mima Alisa na kasuhan daw siya. Kung sakaling mapatunayan, siya ay gumagawa lang ng kwento or libelous kasi po yan. Yun, mga kababayan. Ang ginagawa ng batang Mima Alisa na yan. Pero hindi tayo against ha. Subscribe nyo po yan mga kababayan. Yung batang si Mima Alisa. Yan. Matalino po yan magsalita. Kaya lang, minsan,
ang tao, hindi rin natin talaga maintindihan kung ano yung pinaglalaban mo. Pangalawa, bago ka magsalita sa ibang tao ng hindi maganda, alamin mo muna sarili mo kung ikaw ba ay malinis din. Huwag kang magsasalita ng masama sa kapwa mo kung ikaw ay walang ginawa mismo sa kapwa mo. Yun pala, ikaw rin pala, ang dami-dami mo parang kasalanan. At ikaw ay nanggurgor, kung totoo man yan. Bakit mo ginurgor o bakit mo niligwak? Yun na lang po ang maganda at maganda-gandang pakinggan kaysa bakit mo kinitilan or binawian ng buhay ang asawa mo. Ayan. Ano pa ba? Yan naman yung sinabi sa akin ng unanimous lovers na sabi nga niya, sa susunod na lang daw niya ipapakita kung anong nilalaman ng mga papel na yun na print out daw niya galing email na pinadala sa kanya. So abangan natin yan at abangan din natin kung anong masasabi ni Maharlika dyan sa sinabi ni Mima Alicia. Pakinggan natin siya at subaybayan natin siya kung ano ang kanyang eksplanasyon kung totoong ginawa niya yon, bakit niya binawian ng buhay ang sarili niyang asawa at ama ng kanyang anak. Dahil lang ba sa pera? Nako, masama yan. Kung pera-pera bang laging namumutawid dito sa mundong ito, ay wala kang kaligayahan, wala kang kasiyahan, hanggang dyan ka na lamang. Ayan, Happy Mother's Day po sa inyong lahat mga kababayan, sa mga ulirang nanay dyan, kung saan man tayong sulok ng lupalop ng mundong ito. Happy Mother's Day po, ayan, at maraming salamat na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay po sa aking YouTube channel. Genius TV po, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please like and comment, subscribe na rin po. Mag-iingat na tayo lahat mga kababayan. God bless po.